Masungit na panahon ang inaasahan sa ilang lugar sa Hilagang Luzon dulot ng Typhoon Ineng, at para sa iba pang detalye makakapanayam natin, Chris Perez, weather forecaster ng Pag-asa. Chris, magandang umaga. Magandang umaga rin, Ivan, at sa ating mga taga-subaybay. Go ahead, Chris. Ano ba latest kay Bagyong Ineng? Well, Ivan, patuloy ngang kumikilos. Bagamat bumagal ang pagkilis nitong bagyong si Ineng patungo dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon, nananatili pa rin itong banta sa mga kababayan natin sa nakararaming lalawigan nitong Northern Luzon area. At kaninang alas 4 ng umaga, ito ay tinataya natin nasa layang 170 kilometers per hour or 170 kilometers ang layo dito nga sa may bandang Basco, Batanes. Taglay ni Ineng, ang lakas ng hangin umabot na hanggang 105 kilometers or 170 kilometers per hour malapit sa gitna nito, at ang pagbugso naman ay abot na hanggang 205 kilometers per hour. Within the next 24 hours, inaasahan natin na kikilis to sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 7 kilometers per hour lamang. Nakataas pa rin ang Public Storm Warning Signal number 3 dito sa Batanes Group of Island, sa Northern Cagayan kasama ang Calayan at Babuyan Group of Island, at ang mga hangin na may lakas mula 121 hanggang 170 kilometers per hour inaasahang posibleng maranasan sa mga nabanggit na lugar. Public Storm Warning Signal number 2 naman ang nakataas sa natitirang bahagi ng Cagayan, sa Northern Isabela, Kalinga, Apayao, Abra at Ilocos Norte. Itong mga lugar na may Public Storm Warning Signals number 3 and 2, makakaranas ng masungit na panahon. Maalon hanggang sa napakalong karagatan, hanggat maaari huwag po muna pumalawat yung mga kababayan natin sa mga karagatan sa paligid ng mga nabanggit na lugar. Public Storm Warning Signal number 1 naman ang nakataas sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Ifugao, Mountain Province, Benguet, La Union at Ilocos Sur. At Iban, kung magpapatuloy nga ito sa pagkilos nito, ay inaasahan natin na yung sentro nito magiging pinakamalapit sa may bandang Batanes area ngayong hapon or mamayang gabi. At posible namang lumabas na ito ng ating air responsibility sa Lunes ng madaling araw. Samantala, pinag-iibay pa rin ito yung hanging habagat na siya namang nagdudulot ng mga paminsan-minsang pag-ulan dito sa Metro Manila at sa nakararaming bahagi ng Central and Southern Luzon, ganun din dito sa Kanlurang Kabisayan. Iban? Chris, base sa nakikita natin, para napakalapit na talaga sa Batanes, wala na ba talagang chance na yan ay magla-landfall? Well, sa ngayon hindi po natin niro-rule out yung possibility na tumama ito dito sa anumang isla dito nga sa Batanes Group of Island. Either way, tumama man or mahagip lamang na sentro ng Bagyong Ineng, ay patuloy natin pinapaalala natin mga kababayan. Hindi lamang dito nga sa Batanes Group of Island, kundi maging sa lahat ng lugar na may public storm warning signals na maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At yun nga, yung mga storm surge or daluyong dun sa mga coastal areas, lalong-lalo na sa may mga public storm warning signals number 3 and 2. Dito naman, Chris, sa Metro Manila, ano magiging direktang epekto ng Bagyong Ineng? Well, yung pinag-ibayang hanging habagat ang magdudulot ng mga paminsan-minsang pag-ulan dito sa Metro Manila, at yun nga sa natitirang bahagi ng Luzon at maging dito sa Kanlurang Kabisayan. At inaasa natin yung ganitong panahon na magtatagal, posible hanggang sa Lunes or Martes sa susunod na linggo. And then yung gradual improvement of the weather habang patuloy na lumalayo nga si Ineng sa ating Philippine Air Responsibility at hihina yung epekto nito sa habagat in mid next week. Chris, maraming salamat. Si Chris Perez po, weather forecaster ng Pag-asa.